Ikinatuwa ng mga motorista ang bahagyang pagluwag sa daloy ng trapiko sa ilang lansangan ngayong unang linggo ng implementasyon ng 4-day work week sa ilang opisina. Pero sa Maynila, nabigla ang mga hindi alam ang anunsyo ng abutan nilang sarado ang ilang tanggapan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, magkakahalo nga ang reaksyon ng ating mga kapuso sa ipinapatupad na 4-day work week. May mga nainis, may mga nalito, at meron din namang mga natuwa. Nitong Lunes, sinimulan ng Manila City Hall na magpatupad sila ng 4-day work week upang makatulong sa pagtitipid ng krudo at kuryente sa gitna ng mga mega oil price hike. Lunes hanggang Huwebes na lang ang pasok ng mga taga-munisipyo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala namang pasok kapag Biyernes, liban sa mga essential services and units. Kaya ang mga hindi alam ang anunsyo ng lokal na pamahalaan, nagulat ng datnang sarado ang mga tanggapan. Sayang naman yung lakad namin, nagbayad pa kami ng parking. Sana matubos namin. Hindi namin alam, sabi everyday naman meron kaming tubos eh. Ang ilan nga, kundi daw nag-half day sa trabaho, nagsara pa ng negosyo, matapos lang sana ang kinakailangang transaksyon. Galing po ako ng trabaho, tapos may dala akong requirement. Sabi daw, balik lang daw po ako after 2 weeks. Kaya po, dumaan po ako dito, pero hindi ko alam na sarado. May tindahan ako, so ngayon sinara ko siya para lang para for solo parent po sana. Kasi every year nire-renew po. Uuwi na lang ako, yun ganun na nga lang, sayang yung lakad. Sabi Lunes daw po. Bukod sa Maynila, may ilan pang lokal na pamahalaan na nagpatupad ng 4-day work week. Ganon din ang ilang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Sa Philippine Statistics Authority, bagaman ipinatutupad rin ang 4-day work week sa ilang departamento at ang ilan ay naka-work from home work setup, nananatiling bukas ang tanggapan nito para sa civil registration, national ID services at legal services. Ilan pa sa mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad na ng 4-day work ang MIAA, MMDA, GSIS, SSS, Supreme Court. Pero kung may naidulot man daw ng mabuti ang 4-day work week, paniwala ng ilang mga motorista, ito ay ang bahagyang pagluwag sa daloy ng trapiko sa ilang lansangan. Kahit araw ng Biyernes sa may kahabaan ng Espanya sa Maynila, magkabilang lane, light to moderate na traffic ang namasdan kanina. Ganon din sa may Taft Avenue, lalo na sa bahaging Quirino Avenue. Sa Quezon City nga kaninang umaga, nadama rin ng mga motorista ang pagluwag ng daloy ng trapiko. Kitang-kita talaga na umonte yung daloy ng trapiko. So tingin mo okay na ituloy na lang to? Sana, hopefully, para mabawasan talaga kasi sobrang traffic talaga dito, lalo na sa EDSA. So kung magtutuloy-tuloy ito, mas maganda. Kasi po, lalo na po sa 4 days, tapos siguro yung mga tao po, natuto na rin po dahil sa pagtaas ng gasolina. Umiwas din po sila sa gastos. Sa may southbound lane ng EDSA, mula Kamuning hanggang Cubao, nakaraniway bumper to bumper tuwing umaga. Kanina, tuloy-tuloy ang daloy. Ganon din sa Quezon Boulevard at Quezon City Memorial Circle. Kung ikukumpara mo from the previous traffic situation last week nung hindi pa nagsisimula yung 4-day work week, itong Monday na significant din, napansin natin, lumawag yung traffic po natin. Dahil nga yung 4-day work week na pinapatupad ng all government offices. So yun ang primary, lalo na itong Friday. Pero kapuna-puna namang sa ilang lugar, partikular yung mga malapit sa mall, matindi pa rin ang build-up ng traffic. Samantala, Vicky, sa ngayon, dito sa naroroonan natin sa paligid ng Manila City Hall, partikular dito sa may Antonio Villegas sa kanto ng N.A. Lopez, ay nanatili pa ng maayos ang daloy ng trapiko. Maluwag pa rin, bagamat ayon sa pakipag-usap natin sa MMDA kanina, ay wala pa naman datos na nagsasabi daw na kumonti nga ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa Metro Manila, kasabay nga ng ipinapatuwad na 4-day work week at pagtaas ng presyo ng mga bilihing krudo. Vicky?
Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.